Never ka na iboboto ng mga Marcos Loyalist. Dudusahan mo yung ginawa mong pantatarantanan sa sambayan ng Pilipinas. Sa lahat ng sinabi niya, alam mo naman sa Duterte, no? He's a man of telling lies, no? Yun ang ano niya, puro kasinungalingan, tapos kumaamin na babawiin pa. Di ba? So, kumbaga kay Duterte, sa katandaan niya, nalalapit na rin yung katapusan ng buhay niya. Maging tao na siya. Gusto maging hayop. At sa lahat ng mga ginawa niya, dapat pagbayaran. Yun lang naman ang importante sa atin. Pagbayaran niya yung mga pagpatay na ginawa niya. Aminado naman siya. Nasabi niya na, inamin niya sa Senate, kung ano yung... Pati nga si Batot, di ba, tinuro niya na isa sa mga death squad niya. So, wala nang lusot. Ano pang pwedeng i-dahilan ni Batot? At siya ng kanyang mga cohorts ni Duterte. Wala na. Kasi binapin na kayo ng inyong amo. Aminado. Siguro dahil hindi na droga, kaya nakaano. Ano masasabi mo kay Hontiveros na talagang ito'y talagang matinding tumanong kay Duterte noon? Kay Risa Hontiveros naman, no? Although no, against ako sa kanya even before. Pero sa ngayon naman, ay, idol, dilawan yan ha. Yes. Alam natin dilawan yan. Pero ano masasabi mo dahil kay... Sasabi ko sa kanya, tagang ginagawa niya yung homework niya. Trabaho niya bilang isang senador. Unlike sa ibang senador na buwag, no, lalo si Jingo Estrada, never ka nang iboboto ng pamilya ko. Never ka nang iboboto ng mga Marcos Loyalist. Dudusahan mo yung ginawa mong pantatarantanan sa sambayan ng Pilipinas. Huwag mong ano yung personal na vendetta mo sa kargayan o sa Senate hearing na ginawa dapat wala ang vendetta na gagawin. Dapat kung ano ang dapat mong gawin bilang senador, ayun ka dapat. Hindi mo maging vindictive ka kay Lady Lima. Dahil isa si Lady Lima sa naging rason kung bakit ka nakulong. Pero mali yung ginagawa mo. Alam naman sa sambayan ng Pilipino kung ano yung nararapat para sa'yo. Alam naman namin yung kwento mo. Although pinrotektan ka namin, binuta ka rin namin dahil alam namin na ang pamilya mo ang Marcos. Especially sa Iraq. Pero ngayon hindi na. Iba na ang kaisipan ng Marcos Loyalist. The moment na umukat, malikod o kahit pahapyaw na pagtira o hindi pagtalima sa dapat mong gawin bilang isang senador ng mga Pilipino ay wala. Sorry ka na lang. Idol, ano masasabi natin sa mga didilis? Sa didilis, alam mo naman yan, lahat ng kataranta doon gagawin nila. Lahat ng kabobohan sasabihin na nila, gagawin na nila. Wala tayong magagawa kung ganun sila, wala tayong magagawa. Kasi kahit anong paliwag natin sa nila, kahit na mali yung nakita nila, yung mga ginagawa ng kanilang sinusuportan, doon pa sila. Ako bilang isang Marcos Loyalist, pag alam kong may mali sa isa sa mga Marcos Loyalist, hindi ko sila kinokonsente. Oo. Medyo susuportan pero hindi ibig sabihin at makikinig o maniniwala ko sa sabihin. Alam ko yung dapat kong gawin bilang isang mamayang Pilipino para sa Pilipino. Hindi pa kung kaninong politiko lang. Especially sa mga matay taong sila. Ayan, masasabi mo sa mga didilis na nagsasabi daw wala daw utang na loob at si Duterte daw ang nagpalibing sa ating Ferdinand E. Marcos. Kung sasabihin niya sa utang na loob, hindi pwedeng gawin sa politika. Kasi sa politika, lahat naman sila may utang na loob kung kanino naman. Ang utang na loob ay nakikita lang yan sa pagtrato sa iyo bilang isang tao. Hindi para gawin yung ayun na yung mga ginagawang kamalian. Pag doon napupunta sa mega issue, hindi mo kailangan tumulan ng utang loob. Dapat gawin mo ang tama kung ano ang nararapat para sa bayan ng kung anong makikinabang ay naaaraming Pilipino. Dahil una-una, ang Supreme Court naman ang nag-atas sa ating gobyerno na ipalibing ang ating mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Hindi sa Duterte. Kung utang na loob at utang na loob din lang naman pag-uusapan, ang Duterte ang may utang na loob sa mga Marcos. Without Marcoses, walang Duterte sa national. Idol,
Ano naman ang masasabi natin na patungkol dito sa flood control na talagang binabato nila kay BBM? Magandang pag-usapan flood control. Actually sa flood control naman, hindi natin may iwasan may mapagpaghahakal. Kasi even before, long before, may pagbaha na. May pagbaha sa Pilipinas. Ang magiging issue lang dito, yung sinasabing PBBM na 5,500 na ipagawa na, no? Yun naman po ay ating susuportahan, no? Tama na po sa PBBM. Yung nasabi po niya, ayan po yung report ng kanyang mga ahensya ng gobyerno na mayroong mga proyekto ng flood control. Hindi man si BBM gumawa nun. May mga ahensya ng gobyerno, tapos mga LGUs na nag-request ng budget for the flood control system sa kanilang LGUs. So nagkataon na, syempre yung lahat ng mga binigyan ng budget sa mga LGUs nila, o yung sa may national government na nagkaroon ng flood control budgets, ay yun ang mga report sa ating sa Office of the President para yun ang sasabihin natin ng Presidente sa ating parang sasabihin. Pero hindi lang po siya yung gumawa nun. Although malaki rin naman ang ng Presidente na sabihin taga sa tao, i-report sa tao kung ano yung mga nagawa ng LGUs at saka ng mga ahensya ng pamahalaan na proyekto ng gobyerno. Pero kung tutusin po, no, bago pa mag-materialize o maramdaman natin yung mga proyekto ng flood control projects na yan ni PBBM, tanungin po na natin o pairamdaman muna natin yung 11,340 na sinasabi ni Duterte na natapos na yung kanyang term, no, since nung kanyang SONA 2021, no, 2021 pa to yung SONA, nung sinabi niya na 11,000 ang 340 ang matapos na flood control na na sa buong Pilipinas. 7,872 ang nasa Luzon, 1,802 sa Mindanao at 1,752 something sa Visayas. So, nasaan doon ang flood control na gumana? Dapat mas marami kay Duterte, tapos nadagdagan pa kay PBBM, dapat wala nang baha. Pero nasaan yung mga naipagawa ni Duterte? Para wala na ako nanig after that. Ano ba yung mga proyekto na natapos na flood control sa buong Luzon na 7,870 million? Ayun ang hanapin natin bago pa yung 5,000. Yung 5,000 yun, nationwide pa rin yun. So, ilan lang sa may Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun po ang hanapin natin. Wag kay PBBM. Pero palagay mga idol, itong flood control na to, kayang-kaya ba anuhin ito? Tustusan itong pagbabago ng panahon? Kasi alam naman natin, di ba, sa ibang bansa, kahit anong flood control na gaano kalaki ang project nila, pero sa ito lang po, when it comes to nature, mahirapan tayo dyan. Correct. Kasi kahit anong ganda ng flood control mo, sa totoo lang, malit lang ang Pilipinas. Oo. Tapos napapalibog po tayo ng tubig. Karagatan. Doon na lang, tanungin mo kung magkakalas yung flood control niya. Ayan nga, ba't ang tanong? Yung tubig na yan. Ba't sinisisi nila? Paligup na natin pataas, pabrik sa ulap. Oo. Ayun ang mas maganda. Ayun ang gawin ng mga didilis, mga siniset, na wala namang utak. Ayun ang gawin nila sa mga kanilang mga leader na tutuloy ng leader. Ipasipsip na lang nila yung baha papuntang sa pabrik sa ulap. Paano pag ano? Kasi malagyan na lang ng second floor yung Pilipinas. Pwede. So, kailangan yung sample rin naka-floating, di ba? Para wala lang reklamo. Oo, para wala reklamo, para matuloy na rin yung flying cars. Hindi, tsaka ano yan pinomena yan, bagyo yan. Oo, hindi naman yan normal. Kasi normal talaga. even ng China, ang laka-laka ng kanilang ginawang sa flood control, no? Yung Spain. Spain, di ba? Mga maunlad na bansa. Ng kalikasan sa tayo pa nga ganda kanilang mga flood control system. Oo. Hindi yan. Pag ang panahon talaga ang naminsala. Kasi pag una-una yung tubig doon sa ilalim ng lupa, yung lupa, di ba? Guguho na natatanggalin ng tubig yan soil erosion. Maraming problema sa mundo dahil gawa ng global warming, which is talaga naman dapat na aksyonan ng buong mundo, no? Hindi lang ng Pilipinas. Kasi naman siya, government effect naman yan. Kahit sabihin na natin nagawa ng Pilipinas, pero sa iba, umapaw, pupunta pa rin naman sa atin. Kasi may Pacific Ocean, tsaka may isa lang naman umahat natin. Papunta rin sa atin.